Magnitude 7.4 na lindol yumanig sa isla ng Vanuatu Islands kaninang 9:47 AM. At Invest 96W nasa high chance na o 60% chance of development. Pero yung pagkilos ito nanatili pa rin napaka-erratic. Tatalakayin natin kung bakit. Kaya mga pagbaha inaasahan sa buong Davao Region, kasama na ilang bahagi ng Eastern Mindanao at Southern part ng Visayas. Pinag-iingat. Pero nalalabi ng bansa, kabilang na ang bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon, tatalakayin. Kalat-kalat na pag-ulan, pataas pa rin ang forecast. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 17, 2024. Ang oras nating boss point ngayong umaga, alas 10:40 na ng umaga. So, 8 days na lamang bago magpasko. Well, inaasahan po tayo makakaranas muna ng sama ng panahon, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Medyo pasensya muna dahil may umeeksena pang sama ng panahon na magbubunsod pa ng mga pagbaha dyan sa inyo, lalo na sa may bandang Davao Region na ating nire-report since kahapon pa. Nag-iingat po dahil malakas po at violent rain showers po ang inaasang dala pa rin yan dyan sa area ninyo. Kaya kung maaring mag-evacuate muna para maiwasan ang aberya o disgrasya ay kailangan mag-ano muna tayo. Sumilong muna tayo sa ating evacuation center para mas maganda na rin. Lalo na sa bahagi nga po ng Davao Oriental na mas nakakaranas ngayon ng bugso ng buhos ng ulan dala nga nitong si Invest 96W. At dahil bahagyang tumaas yung kanyang shallow trough niya, yung pagiging shallow trough niya, medyo tumaas ng konti yung kanyang upward low convection, kaya maaari pa itong itaas ni Pag-asa o tatawagin ni Pag-asa kahit mahinang bagyo bilang si Kerubin. So, nakadepende na lamang yan kay Pag-asa. Inaantay pa siguro ni Pag-asa na magkaroon pa ng upgrade mula kay Japan Meteorological Agency bago sila mag-decide. So, tingnan na lang natin na kay Pag-asa na po ang decision yan. Pero sa atin, mananatili itong shallow invest o low pressure area pa rin. Mula sa ating Doppler radar ay makikita naman ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa may silang parte pa rin ng Luzon, kasama na ang bandang southeastern Luzon at ilang areas ng Calabarzon. Bagamat medyo mga light and some moderate lamang ang madalas na iiral, nagdala pa rin ng payong dahil umiiral pa rin yung easterlies dito sa may bandang northeastern Luzon, kasabay ng malakas na daloy ng ating amihan. So alam na po natin mangyayari kapag nagsasalubungan yan, asahan pa rin ang most of gloomy at overcast na panahon kabilang na ang Metro Manila. Bagamat dito sa Metro Manila katamtaman at medyo umaraw-araw, pero medyo hazy tayo dahil natural po yan kapag nagkakaroon ng occurrence ng salubungan pa rin ng init at lamig, bunsod ng ating amihan at easterly sa bandang Luzon. At lalo na sa may bandang silangang parte pa rin ng southeastern Luzon, kasama na ang Bicol Region at Eastern Visayas na nakakaranas pa rin ng mga kalatrat ng moderate and some heavy rain showers. At kitang-kita naman sa ating Doppler radar imagery. Maabot hanggang ilang bahagi ng Bicol Region at sa may bandang Mindanao o Southern Visayas, nakakaranas sila ng mga moderate and violent rain showers. Hindi nga lang pulido yung Doppler radar imagery dito. Dapat pulido na yan na nakikita dito. Sa kasamaan palad lang kasi is binawasan pa ng ating mga kongresista na sana'y magkaroon pa ng enhanced upgrade yung ating mga Doppler radar sa bansa. Kaya na aking hinihiling, sana mapalitan na yan. Gawin na po sanang mas mataas na X-band radar, yung mas latest sana na amplifier ng ating mga Doppler radar para mas pulidong-pulido. Kung kay Japan ninyo o-orderin yung Doppler radar, gamitan ninyo yung pinaka latest na high-tech na amplifier ng kanilang electron beam. Yung electron beam na latest nila na electron beam mas magandang makakuha yun ng droplets kahit mga 0.1 mm na rainfall. Nasasaga po ng microwave.
Kung maaari, yun na po ang palitan natin. Kasi yung si W-band radar pa rin ang gamit natin, yung medyo old version eh. Tapos maikli pa yung lifespan no electron gun o yung amplifier. Mga 2 to 3 years lang yata kailangan na agad palitan. So mas magastos. Hindi gaya dito sa latest ng X-band radar na latest na sa Japan na nabibili, umaabot na po ng 15 to 20 years daw yung amplifier. So mas maganda yun na po ang kunin ninyo. Siyempre mas mahal siya pero mas matagal ang lifespan ng yung microwave gun o yung amplifier. At mas pulido na po yung kuha sa himpapawid ng mga water droplets. Kasi dito, bungi-bungi pa. Pero kung titingnan nyo sa Aqua Satellite, ay buong-buo po yung sakop ng ulan. Hindi gaya dito na nasasagap ng Doppler radar, mga around 0.5 mm lamang ang posibleng kayang masagap ng microwave. Kaya hindi ganun kapulido yung pagsagap ng Doppler radar natin. Sana ma-upgrade naman po yan. At sa ating mga kongresista, bigyan sana ng konsiderasyon ang DOST na mabigyan po ng mas malaking pondo para naman ma-upgrade naman yung ating mga Doppler radars. Hindi ganito na pahirapan pa na makapag-distinguish ng mga areas na uulanin. Bagamat working pa naman yung Doppler radar pero hindi na siya ganun ka-accurate masyado. Bungi-bungi na po yung hindi masyado pulido yung nakukuha ng amplifier ng Doppler radar. Tapos binawasan pa ninyo yung pondo. Sa huling na-receive natin na balita, tinapyasan daw ng pondo for 2025 yung pondo ng DOST. So damay-damay pati si Pag-asa dyan at ilang bahagi ng ahensya. Pati nga daw sa PhilHealth, binawasan din, ziniro ang budget. So nakakalungkot naman mga folks, yung mga pinaka-essential na kailangan natin, lalo na sa climate and disaster preparedness, ay binawasan pa ng ating mga kongresista. Sana i-veto yan ng ating Pangulo bago niya pirmahan. So yun lang sana ang hiling natin. I-priority yung mga essential natin at mga disaster preparedness. Especially dito sa upgrade ng DOST Pag-asa na ma-upgrade naman yung ating Doppler radar. Kasi sa buong mundo, Pilipinas lang ang medyo bungi ang transmission ng mga Doppler radars natin. So medyo nakakaya naman sa ibang bansa, di ba? So anyway, sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin dito sa amin ngayon dahil bugso ng amihan at overcast pa rin ang patuloy na umiiral. So expected pa rin mataas ang forecast ng uulanin, maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaaring Karatig, Metro Manila. So medyo magdala pa rin ng payong anytime. At makikita natin sa forecast and storm prediction in 2 days hanggang Miyerkules, bukas, 90 to 70% pa rin ang forecast na uulanin. Nanatiling partially cloudy at overcast. So, understandable na po yan, mga folks. At sa ating lowest temperature nito, Laki Weather Station, kaninang 5:37 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kapon, mababa pa rin ang pinaka-highest temperature namin, nasa 31.2 degrees Celsius lamang. Ang pinaka-highest recorded namin, kapon nito ng hapon at 1:45 PM. Meaning, mababa pa rin ang magiging heat index namin sa Caloocan na nasa 38.1 degrees Celsius pa rin. Well, dahil na po sa malamig na po ang ating temperatura sa NCR, expected hindi na masyado viable ang heat index. Hindi na masyado tumataas yan. Mga bandang mag-dry season pa, tataas yan sa mga susunod na taon. Kung tatabi naman natin sa PX Extreme Sintas, 24 hours nangunguna pa rin ang bandang San Jose. So, sa may west part, na nasa 34.1 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na nai-record sa bansa. Sa lowest temperature sa Baguio City, stay sa 15.4 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature. So, malamig-lamig na talaga sa may Baguio, lalo na sa Atok Benguet. At sa Inulan naman ang Dayat Camarines Norte, nakapagtala sila ng grabing ulan na total of 133 millimeters of total rainfall. So nanguna pa rin ang Dayat Camarines Norte sa Inulan compared sa ilang bahagi sa Davao Oriental. Well, malamang may wala lang sigurong data o wala kasing sensor na nag-indicate ng total rainfall sa may bandang eastern sections ng Mindanao dito sa ating PH streams. So, pero understandable naman, ang Surigao, maaaring inulan din yan ng higit sa 100 mm na total rainfall. Nanguna nga lang si Dayat Camarines Norte. So, ingat pa rin mga folks.
At sa ating outside humidity na natiling katamtaman ang ating outside humidity dito sa NCR, bumaba ito ng 1% since last hour. Mataas pa rin ang ating atmospheric pressure, nasa 1,011 hectopascals, and steady ito since last hour. At sa ating high tide and low tide status, naglalaro sa pinaka-lowest level pa rin ng ating karagatan sa Manila Bay base sa aking high tide and low tide status. Minimum low pa rin tayo, pero gaya ng ating sinasabi, malaki pa rin ang alon, umaabot pa rin hanggang 4 meters ang taas ng alon. At bawal pa rin pumalaot yung mga maliliit nating mangingisda sa buong silangang parte ng bansa, lalo na sa Eastern Mindanao, na kung saan niraragasa ngayon ng masamang panahon ang buong eastern part ng Mindanao, especially sa buong Davao Region at Surigao Region. Siyempre, umaabot sa may bandang Southern Visayas ang outer trough na ito. So, delikado po pumalaot dyan, lalo na sa Eastern Visayas at especially sa bandang northern part ng Luzon pa rin. Na umaabot pa rin ng 1.25 to 4 meters ang taas ng alon, kasabay pa ng malakas na gale warning bukod sa trap o sa fest trap sa dala ni 96W at yung easterlies naman di sa may bandang hilagang bahagi ng ating bansa. So, delikado pa rin pumalaot. At sa ating namang almanac, sumikat ng haring araw kaninang 6:14 AM, aninasang lulubog ito mamayang 5:30 PM. At sa ating warning gibos na po na 97% illuminated, ay sisikat ito mamayang gabi at 7:19 PM at inasahang lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga at 7:50 AM na. Yan. So, hindi pa siya nag-moonrise. Mamayang gabi pa po ito mag-moonrise. Mga 7:19 PM pa. Sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, asahan pa rin, maging makulimlim pa rin tayo overcast at may mga asahang ulan na 90 to 94% chance of rain dito sa amin sa Caloocan base dito sa ating BC weather forecast. Ganun din bukas ay magiging maula pa rin nating maghapon na may 70 to 71% chance of rain. ISL lowest temperature expected maglalaro 28 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso muna agad tayo sa ating ginamit na satellite imagery para sa inuulan. Diretso muna tayo sa pinakatimugang bahagi ng bansa kung saan niraragasa ng malawakang heavy rain to violent at maaari pang umabot sa torrential rain showers na patuloy na nakakaragasa dito sa Davao Region. Kung sisilipin natin gamit ang ating heavy rain potential, ay napakalawak po ng inaabot ng heavy rain potential sa buong bahagi nga po ng Davao Region. Ayan o, kitang-kita po sa satellite imagery ng Himawari 8. So, ingat po sa mga kababayan natin, kasama na ang City of Davao, yan, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, kasama na ang buong Sorsogon area na nakakaranas, lalo na sa bahagi nga po ng yung sa bandang General Santos City, yan, kasama na nakakaranas na matitining pag-ulan. So, kung titingnan natin in details, gamit ang OSM map para sa mas detalye, yan, nakakaranas po ng heavy rain to violent rain showers ang buong Davao de Oro, Davao del Norte, hanggang Davao Occidental na po yan, ha. So, mula Davao Oriental hanggang Davao Occidental, moderate to heavy rain to violent rain showers pa rin ang nararanasan ninyo. Kasi yung area, kung nasaan ang position ni 96W, dito lang, yan, yan na si 96W, nandyan po siya. Kaya asahan ninyo na makakaranas kayo ng grabe at matitinding pag-ulan dyan na may kasabay po na aasahang pagbaha. So, ingat po mga folks sa mga nakatira dyan sa Davao Region. At mula sa buong Sorsogon area, nakakaranas din ng moderate and some heavy rain showers ang bahagi ng Coronadal at South Cotabato, ilang areas ng Maguindanao del Sur at North Cotabato area, Sultan Kudarat hanggang Maguindanao del Norte na yan. Mula naman sa bahagi naman ng eastern portion ng Mindanao, siyempre uunahin natin ang buong Surigao Region, nakakaranas din ng mga moderate to heavy rain showers mula sa Dinagat Island, buong Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur na po yan. So hindi na natin masyadong isa-isahin yan. Malawakan po ang mga pag-ulan dyan. So mula sa bahagi nga po ng Bislig ng Surigao del Sur, kasama na ang area ng Agusan del Sur, nakakaranas kayo ng mga moderate to heavy rain showers dyan. Extension na yan hanggang Bukidnon, at di sa may hilagang bahagi ng Mindanao mula Misamis Oriental, Agusan del Norte, hanggang dito na yan sa may bandang Marawi o bandang Lanao del Norte, nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na ulan, ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po. Depende sa laro
o galaw nitong surface trap na to na nagtatabes dito nga po sa ibandang Zamboanga Peninsula. So, mag-ingat po sa posible pa rin pagbaha at magdala ka ng galang sa ulan, lalo na dito sa may bandang Davao region nga po natin binanggit. Inaasahan nga po ang mga pagbaha dyan. Mula Davao del Norte hanggang sa bandang Misamis Occidental, papasok na yun ang buong Zamboanga Peninsula. Kakaranas kayo ng mas maulap na yung papurin dyan at mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers at mga ilang moderate and some heavy rain showers naman ang medyo mararanasan ng mga taga Lanao del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Moderate and some heavy rain showers din mararamdaman ng mga taga Zamboanga City, patawid na ng isla ng Basilan at Hulusulo. Ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na dito sa sentro ng malakihang areas ng Davao Region. Ingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa dahil karamihan dito, puro bundok po ang inaabot ng surface trap na ito nitong C96W. At maaari pa nga pong tawagin ni Pag-asa yan as Kirudin na mahinang bagyo. Pero yung ulan ang magiging problema dyan sa area na yan ng Mindanao. So ingat po mga kababayan. At mula sa bahagi ng Southern Visayas naman ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially ng buong Siquijor, Bohol, Southern Leyte, patawid ng Dinagat Island sa northeastern Mindanao, patawid ng bandang Southern Samar o Southeastern Samar region, mula dito sa may bandang Eastern Samar, pataas na ng buong Northern Samar, nakakaranas kayo ng mga moderate and heavy rain showers to violate, lalo na dito sa area nga po ng Northern Samar, mula Lawang, Gamay, kasama na ang dito sa may bandang west portion ng Katbalogan, at patawid dito sa may bandang northern part ng Leyte, mula Biliran hanggang Tacloban po. Nakakaranas po kayo ng mga kalat-kalat ng mga ilang moderate and some heavy rain showers po. Ingat po sa mga potential na pagbaha. Kasama na ang areas ng Ormoc. Bagamat mga light to moderate showers ang medyo nakikitaan ngayon sa Ormoc, ingat na lamang dahil mga cluster po at mga ilang clusterized heavy rain showers pa rin ang inaasahan dyan sa buong Leyte area. Mula sa Cebu naman, patawid dito sa bahagi nga po ng Negros Oriental, mga ilang kalat-kalat po ng mga pag-ulan na may ilang pagkilat pagtulog po ang iiras sa inyo dyan. Mas madalas mga ilang light drizzle rains o some moderate ang iiras sa inyo dyan. So, very erratic yung magiging heavy rainfall dyan kabilang na ang Panay Island na nakakaranas ng moderate and some heavy rain showers, ang bandang Estancia, Pilar hanggang Capiz, kasama na ang northern part ng Aklan, Mambusaw, hanggang dito sa may bandang San Rafael. Mula naman sa may bandang Kalinog Pasig, pababa ng Haniway, Pototan, hanggang Iloilo, makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers na pabugso-bugso po ang buhos nito. So, magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa mga potential ng pagbaha, malalo na dyan sa bandang Capiz po. Ingat na lamang mga folks. At the rest naman ng buong Panay Island sa may kanluran ng Antique, pababa na yan ng San Jose de Buenavista hanggang Ponier, ay mga mauulap din ang himpapawid ninyo dyan at asahan ang mga scattered rain showers na mga mostly mga light o moderate showers ang medyo iira sa inyo. Ang rest naman sa Andon Luzon, mula sa mga isla ng Masbate, yan, hanggang Romblon, kasama na ang Marinduque, syempre, damay-damay na ang Bicol region, makakaranas kayo ng mga moderate and some heavy rain showers to some violent, lalo na sa may manang Catanduanes, Sorsogon, Legazpi hanggang Albay po yan. Ingat po sa mga pagbaha dahil mataas po ang buhos ng ulan sa inyo dyan since kahapon. Kabilang na ang Diet Camarines Norte na nakaranas na po ng mahigit sa 100 mm na total rainfall. Ingat po sa mga pagbaha. So kasama na ang Camarines Sur mula dyan sa bahagi ng Naga hanggang Iriga at dito sa bandang Camarines Norte kasama na ang bandang Diet Camarines Norte at papasok dito sa may bandang Quezon Province mula sa may bandang Buenavista, San Narcito, San Andres, diretso na yun naman ng Atimonan, Quezon. Maula po ang himpapurin dyan, asahan din ng mga light to some moderate rain showers. And the rest naman ng Mimaropa, magiging maulap ang inyong himpapurin, kasama na rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkitat at pagulog sa dulo na po ng Balabac. Ingat po sa mga potential kung magkaroon man ng mga biglaang malakas na pag-ulan na pabugso-bugso rin. At mula sa bahagi po ng Coron Palawan, pataas na ng bandang Mindoro, makakaranas din kayo ng mas maulap at mga ilang isolated rain showers. Most especially mga light drizzle rains naman ito. Wala naman tayo nakikita na heavy rain potential sa areal ng Mindoro area.
Ganon din sa bahagi ng Sorsogen, ng Calabarzon rather. Calabarzon area mula Laguna, kasama na ang Batangas, hanggang Cavite na yan, papasok na yan ng bandang Metro Manila. And the rest ng bandang Central Luzon, katamtaman din ang lagay ng panahon sa inyo dyan. Mga ilang parting to mostly kaudi ang iiral. Pero mula sa bandang Zambales, pataas ng kanlurang bahagi ng Lolo Luzon, hanggang Isim Lolo Luzon, mula dito sa may bandang Baguio, Benguet, pataas ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, the rest, ay magiging mas katamtaman ang lagay ng inyong panahon dyan. Medyo mas maaraw sa inyo kumpara dito sa amin sa NCR. Sa may silangan naman ay makakaranas naman ng mas maulap na himpapurin at mga kalatrat din ng mga pag-ulan. Pero typically, mga light drizzle rains ang nakikita natin. Dahil kung pagbabasehan natin ang NOAA satellite imagery, dahil mas detalye po yung ulap na dala dito at nakikita natin, ayan, mas high detail po dito sa NOAA kasi kung dito kay Pag-asa, hindi masyado kita yung most ng mga kaulapan. Ayan, i-dark mode natin. Kaya kung akalain ninyo, maaraw ang area na yan, kabilang na ang ilang bahagi ng Cagayan. Pero kung titingnan natin sa NOAA, kitang-kita po na may inuulan dito sa parte nito ng Ifugao area, Isabela, Quirino at ilang areas ng Aurora region. Mga ilang light to sa moderate, pero typically mga light rain showers po ang medyo iiral nito dahil patuloy pa rin yung C-line, yung frontal system natin dito. Ayan, malakas yung frontal system dito. Nag-embed lang sa pinaka-trap dito sa may bandang Eastern Visayas area. At yung Eastern List, patuloy pa rin itong nagsasalubong dito. Yung mainit at lamig, kaya nagkakaroon pa rin ng boundary ng frontal system dito o yung C-line na tinatawag ni Pag-asa. At mula dito sa bahagi nga po ng Isabela pababa ng Aurora region, hanggang dito sa may bandang silangan ng bandang Baler Aurora, pababa ng bandang Quezon o Infanta Quezon, makakaranas pa rin kayo ng mas maulap na himpapurin, very gloomy po, at mga ilang light drizzle rains o some moderate rain showers ang iiral ngayong maghapon. Maliban lamang sa may kanluran na mas maaraw at katamtaman ng panahon na binanggit natin mula Pangasinan, pataas na niya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte hanggang dyan na riyan, kasama na ang bandang Baguio at Benguet. So medyo maganda pa po pumasyal dyan. Maganda-ganda pa pumasyal sa area na sa kanlurang bahagi. Hindi masyado din sa may bandang Central Luzon, pagitan niya ng Nueva Ecija, pababa na yan ng bandang San Miguel, Bulacan, Baliwag, kasama na ang ilang bahagi ng San Fernando, Pampanga, papasok na yan ng bandang NCR po, na mas gloomy rin at asahan din ang mga isolated na mga light drizzle rain showers. So, diretso ulit tayo sa ating binabantayan, nasa Invest, 96W pa rin, as of 11:15 AM na po, so mabilis ang oras. Ang kanyang center air pressure na po, 1,003 hectopascal. So, alanganin na po, halos 50-50 na magiging tropical depression na ito. Pag pumalo na yan ng mga around 1,002 hectopascals, pwede na itaas yan ni JMA o ni Pag-asa bilang tropical depression na. Pero dito, sa 1-minute average, kung pagbabasehan natin yung 1-minute average, pasok na siya sa tropical depression. Kaya nakataas na siya sa aking monitoring bilang tropical depression na. Kung pagbabasehan po natin sa ating 10-minute average wind speed, yung 1-minute average dito sa ating tropical cyclone sector. Pero kung hindi, kung susundin pa rin natin yung 10-minute average, manatili pa rin siyang low pressure area. Ayan, nasa 34 km per hour ito at bugsong umabot ng 43 km per hour. Pero kung pagbabatayan na natin yung 1-minute average, nasa maximum wind speed nito na 46 km per hour, pasok na siya as tropical depression. So malinaw yan mga folks para sa may magsasabi na naman, bakit pa Pag-asa low pressure area pa lang, ba't sa'yo tropical depression niya? Again, pinagbabasehan po natin ay 1-minute average wind speed po. Kung susundin natin yan, pasok na yan sa tropical depression. Pero kung susundin natin ang 10-minute average pa rin, talagang mananatiling low pressure area pa rin siya na nasa 34 km per hour. So yung 1-minute average ito is 146 km per hour, pasok na as tropical depression. At bugsong umabot ng 58 km per hour. Yan yung 1-minute average. Pero yung 10-minute average na sa 34 km per hour, which is low pressure area pa rin siya, at bugsong umabot ng 43 km per hour. Mabagal na mabagal ang pagkilos dito. So almost stationary muna itong tatambay dito sa Timog Kanluran, Timog Silangan rather, east, southeast ng Davao Oriental o bandang Mati. Nung sinukat ko yan, mga nasa around 140 km per hour yan. Mula dito sa bandang Mati City, papunta dito sa bandang pinakasentro ni 96W.
So, nasa halos baybay nito ng Davao Oriental pa rin. At napaka-erratic po ng kilos niya na pa north-northeastward muna sa bilis na 4 km an hour lamang. So, halos napakabagal. Kung titingnan natin sa ating tropical cyclone track combination, yung square na yan, makikita ninyo po, napakalawak pa ng kanyang erratic o yung pinaka-uncertainty niya. Yan. Yung pinaka-uncertainty niya, napakalawak pa po, ibig sabihin, pwede itong kumilos pag ganyan kaagad or kumilos muna pag ganyan bago pumasok ng Surigao del Sur. So, malawak po yung pinaka-erratic na magiging kilos niya. Kaya ganyan po yung pinaka-significance. So, ibig sabihin lamang po niyan mga folks ay malawak pa po yung magiging kilos niya ha. Hindi lamang sa isang lugar na maaring ilandfall nitong C96W. Maaring sa anumang area ng Davao Oriental or baka mag-Surigao del Sur ito anytime. So, kung magbabasa naman natin yung forecast and symbols natin na ginagamit, yan, kitang-kita naman po yung napaka-erratic na galaw niya. At makikita natin yung may mga numbers na yan, ito yung oras na ina-expected niyan within 66 hours na expectancy natin na ito ay maglalagi sa karagatan na ito ng Eastern Mindanao area. So, kita naman po yung pagka-erratic ng pagiging kilos niya. Ayan o, kikilos muna siya pa north-northeastward, then biglang kukurba o kakabig ito pa ganyan. So, sisirko siya. Then, maaari itong mag-landfall sa area ng Surigao del Sur. Wala pang significant area kung saan sa Surigao del Sur ito magla-landfall. Pero at least malinaw dito na ipinapakita, maaaring dito nga po sa may bandang either Surigao del Norte o Surigao del Sur ito magla-landfall. Malalaman na lang natin yan kapag nandyan na yan yung pinakasentro ni 96W or kung magiging si Kerubin. Just in case itaas yan ni Pag-asa o Japan Meteorological Agency ha, within 24-hour period. So makikita po natin dito yung maaring tamaan ni 96W ha, at magtatraverse ito sa bahagi ng bandang Northern Mindanao. Then magkakagayan de Oro ito just in case. Again ha, napaka-erratic pa ito. So ibig sabihin, pwede itong dumaan dito sa may bandang karagatan ng Camiguin or bandang sentro ng Bukidnon. Malawak pa yung maaari niyang magiging trajectory. Pero sa ngayon, yung pinaka-mean, yung pinagbabase natin, yung mean track ay maaari itong magkagayan de Oro, then magtatabes ito ng Misamis Occidental. And then for the next within 120 hour or next 120 hours, ito ilalabas ito sa karagatan ng Zamboanga del Norte. Kung hindi man ito magdadabaw del Norte dito sa may bandang area na ito ng Baligian or Liloy, ay inaasahan natin sa may bandang Zamboanga del Norte ito e-exit sa karagatan ng bandang West Philippine Sea. Yan. Then, for the next 144-hour period, approximate ahead of time na po yan ha, maaari pa itong dumaan ng Puerto Princesa. Kung ano man sa area ng Palawan, between dito sa Puerto Princesa or Batarasa area. Kasi napakalawak pa ng cone of uncertainty niya. Hindi pinapakita dito, kung hindi man siya mag-Puerto Princesa, magbabatarasa ito, yan, sa dulo ng Batarasa or Brooks Point, maaari. Kung hindi man siya mag-Puerto Princesa, ha, so very erratic pa yan. Hindi pa yan final track. Then, lalabas ito ng West Philippine Sea pa in the next 138-hour period po. Yun yung approximate ahead of time natin. So, yun po yung magiging kilos nitong si 96W kung sakaling masunod po yung forecast track niya. Ganyan po magiging initially forecast track niya. Yan. Ganyan. Then, papasok ito ng either Surigao del Norte, Surigao del Sur. And then, i-exit ito ng Zamboanga del Norte. Then, tatawid ito ng either Puerto Princesa or Brooks Point or Batarasa. Yan po magiging initial natin na magiging analysis na magiging forecast track nitong si 96W. So, malinaw yung mga folks ha, pero hindi pa po final track yan. Yan ay analysis forecast lamang natin. Anyways, kahit man na hindi ito maging malakas na bagyo, o hindi man siyang magiging ganap na bagyo just in case, or tawagin man siyang Kerubin, pero mahinang bagyo ito, ang magiging concern lamang natin dito ay yung dalang ulan niya. Dahil magbubunsod pa rin ito ng mahigit sa 100 mm na total rainfall, lalo na dyan sa dadaanan niya mula Davao Oriental at Surigao Region. Bago ito tumawid ng bandang
Northern Mindanao area sa mga susunod pang mga araw. So kung mapapansin po natin, yung dalang ulan nito, grabe po ang magbubunsod po talaga ng pagbaha yan. So kahit hindi man siya maging malakas na bagyo, yung medyo pag-ingatan natin yung dalang ulan po talaga niya. Yun po ang medyo delikado sa magiging epekto dito sa bahagi nga po ng Davao Region. Mag-iingat po yung ating mga kababayan dyan. So magiging mas malakas pa ba na bagyo ito sa mga susunod na araw? Well, hindi naman po. Hindi naman natin nakikitaan na aabot pa yan sa ganun kalakas. Sa ngayon, hanggang tropical depression lamang ang inaasahan natin na aabutin ng lakas ni 96W, which is tatawagin nga natin sa local name na Kerubin na magdidesisyon na po niyan si Pag-asa. Kung magbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin, yung magiging significant track nito, base na rin sa ating Global Spectral Model, ganun din ang pinapakita nito. So, halos buong Mindanao ang babaybay nito, tatabersin nito. At kita rin dito, medyo aangat nga siya, and then magsusirigaw region ito. Then, babaybay nito ang either Northern Mindanao or bandang Central Mindanao. Since very erratic pa po yung forecast track. So malinaw dito, magtatabas lamang yan ng Mindanao, and then paglabas dito sa bandang Zamboanga del Norte, maaari pa itong bumalandra sa may bandang Palawan. Pero dito, pinapakita bandang pagitan nito ng dulo ng Palawan at ng bandang Borneo. So tingnan po natin, base dito sa Global Spectral Model natin. Sa mean sea level pressure naman, kung pagbabasin natin ay hindi ito nakikitaan na mas umaabot sa mas malakas na bagyo ito. So, shallow low pressure area lang ang pinapakita nito, base na rin sa mean sea level pressure na umaabot ng pinakamababa 1,006 hectopascals pa rin to 1,004 hectopascals. So dito wala rin pinapakita na magiging mas malakas na bagyo ito, base na rin sa kanyang pinaka-central circulation. So napaka-shallow. Kaya kung titingnan niyo kay Japan Meteorological Agency ay nasa 1,008 hectopascals yung atmospheric pressure niya. So yun po, kasi nagbabase sila rito sa mean sea level pressure. Kung titingnan natin, naglalaro lamang sa 1,008 to 1,006 hectopascals. Yung pinakamababang atmospheric pressure na inaabot ng forecast nito. Hanggang December 19, 2024 na po yan. So, bago po yan mag-weekend ng Friday sa December 20. And then, inaasahan itong lalabas ito bago mag-Christmas, expectedly. So, bago mag-Christmas, talaga mga folks, dyan sa area na dadaanan ng low pressure area, makakaranas po talaga kayo ng mga heavy rain showers po. So, medyo ingat pa rin po tayo. Hopefully, hindi na yan mag-extend hanggang Christmas mismo. Siyempre, ang pangit naman pagka umabot tayo ng Noche Buena sa araw ng Martes ng December 24. So, expected naman by December 24 ay wala na tayong ni-expect na sama ng panahon sa Kamindanawan. Just in case po. At hopefully, wala nang sumunod po kay 96W. So, napakataas na po ng anomaly niya base sa ating West Pacific Basin. Yan. So, napaka-high anomaly pa rin niya. Yan. So, maximum 60%. At base na rin doon sa ating forecast kanina ay makikita nyo naman nasa 60% na po yung kanyang forecast development. Yung posible niyang maging isang ganap na bagyo po, nasa 60% chance. Wala naman sa mga computer models natin na ating ginagamit, makikita naman ay naging shallow trough na lamang pinapakita dito ni GFS. Nung nakarang araw, napaka-aggressive, umabot pa ng tropical storm yung sirkulasyon niya. Ngayon, ay naging shallow trough na lamang siya. So, nasa around 1,004 hectopascals. So, 1,003 hectopascals yung pinakamababang atmospheric pressure niya habang tinatawid niya ang kalupaan ng Kamindanawan. Yan, magdadala yan ng mga heavy rain to violent rain showers. So, yun yung medyo magiging concern lamang natin. Sa SMWF, ganun din, shallow trough din ang pinapakita. So, malinaw naman po yung mga analysis natin since nung mga nakaraang linggo pa. So, magiging shallow trough man yan, yung dalang ulan lamang nito ang magpapabaha dyan sa area na yan, lalo na ng mga taga Davao Oriental. Kay NABGEM naman, mas aggressive na pinapakita nito, dito naging tropical depression siya. Then, paglabas niya ng bandang Palawan, ay naging tropical storm siya. So, kung ipopost natin, then abot sa 1,002 hectopascals siya by December 20. So,
Napaka-aggressive ng forecast ni NABGEM. And then, bago pa magpasko, ay pag-exit nito ng bandang West Philippine Sea, aabot pa siya ng tropical storm. Base yan kay NABGEM po. Pero ito, nasa bandang West Philippine Sea na siya, bago man lang mag-December 24. So, at least, medyo good news. Kung sakaling mangyari po at masunod dito, pero sa ngayon ay napaka-insignificant ng forecast nito ni NABGEM. Ang magandang basihan kay ECMWF, GFS, at yung kay Japan Meteorological Agency na pare-pareho yung kanyang forecast, yung kanyang confidence na mananatili ito as shallow, low pressure area o mahinang bagyo lamang na magdadala nga lang ng violent rain showers sa area ng rehiyon na yan sa Mindanao. So yun lamang ang medyo iingatan natin mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, so far, meron tayong malakas na pagyanig na na-detect. Hindi naman dito sa Pilipinas, ibang bansa naman ito. So, kung sisilipin natin yung real-time ng International Seismic Network natin, nagkaroon ng malakas na pagyanig sa may Vanuatu Islands, may magnitude 7.4 po na magnitude dito. May lalim na 28 km, naganap ito kaninang 9:47 AM po. Oras natin yan sa Pilipinas. So, asahan po natin, swarm po ang magiging aftershocks po niyan. Pag sinabing swarm, marami yan, sunod-sunod. Ayan, puro Vanuatu na yan. Ayan, Vanuatu na naman, and then another Vanuatu na naman. So, sunod-sunod po yan, magiging swarm po mga paginig. Nagkaroon ng magnitude 5.5, nagkaroon ng magnitude 4.7, yan. Sunod-sunod po yan, yung mga aftershocks na yan. So, expected na po natin yan. Wala namang nakataas na tsunami warning so far. Kung sisilipin natin yung tsunami warnings, yan, wala namang indication o possible severe tsunami. Very unlikely pa rin at minor naman yung naging swell ng karagatan after ng magnitude 7.4. So yan, malinaw naman yan. Walang nakataas na tsunami danger. Ganon din sa ating data feed mula sa NOAA na tsunami travel times. Yung kanyang swell, wala namang nakataas so far, maging sa data feed ni PBOX. Wala ring nakataas na tsunami alert mula sa atin dito sa ahensya ng PBOX. Yan, na-detect din yung detection ng magnitude 7.4 mula sa Vanuatu. So, wala namang recommended na babala na magkaroon ng tsunami alert na aabot sa Pilipinas. At hindi naman nagtaas maging ng ahensya ng USGS monitoring o seismic monitoring sa Amerika. So, hindi naman din sila nagtaas. So, yun po ang medyo good news at mula naman sa ating local earthquakes naman sa Pilipinas, merong mga minor earthquakes naman tayo na-detect mula sa aking seismometer. Ito yung lindol sa Vanuatu, malakas. So, mga after 10 minutes, nag-arrive ito sa amin sa Caloocan. Dito, mga 9:57 AM na na-detect ng aking seismometer. Pero malapit sa sentro ni Vanuatu ay 9:47 AM naman siya nag-indicate. Dito, 9:57 AM dito sa atin sa Pilipinas. Base sa actual arrival dito sa amin sa Caloocan. Wala naman sa data feed ni PBOX, mula kaninang madaling araw, wala naman na itala na magnitude 4.0 ang na-detect. So malamang ibang bansa din itong mahinang pagyanig nito or local earthquakes lang. Pero sa ating data feed mula kay PBOX, wala naman tayo namataan na magnitude 4.0 since kanina madaling araw at medyo kukonti ang mga minor earthquakes. So wala tayong masyadong magiging komento dyan. Mahihinang pagyanig naman siya. Mula sa historical earthquakes natin for the month of December, so malapit na pong magkatapusan ng December. So tingnan natin kung aabot pa ba ito o makakahabol ba sa aabutin na 1,000 earthquakes. Hopefully, wag na. Mas kokonti, mas maganda sana. Pero wala tayong kasiguruhan dahil hindi naman natin napipredict yan. Tuloy-tuloy lamang ang pagbilang. Nasa total of 461 earthquakes na po tayo. 441 dito is magnitude 2.0 pataas. 18 sa magnitude 4.0 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. At so far, wala pa rin naman tayo na namataan o na-record na mahigit sa magnitude 6.0 pataas. Hanggang magnitude 5.0 pa lamang yung ating nai-record. Isa sa north at isa sa south.
So, dulo-dulo sila. At so far, ay hindi pa umaabot sa 500 yung kasalukuyan nating total earthquakes for the month of December 2024. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Martes, December 17, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 17, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi na naisama ngayong umaga at ngayong tanghali. Ingat na lamang sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Mindanao, especially sa may bandang Davao Region at Surigao Region na hanggang bukas po yan, tuloy-tuloy po kayo uulanin dyan dahil bumagal po ang magiging kilos ng 6W o kung sakaling magiging siyempre Kerubin. At visit lamang sa ating website para sa gustong malaman ang pinaka real-time at dynamic events mula sa aking aparato sa Caloocan mismo at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.